morning po sa bawat isa sa atin. Good morning. Kamusta ang inyong Christmas celebration? Okay naman. Batiin naman natin ang ating mga nasa gilid, harap, kanan, kaliwa, likod ng Happy New Year! Mapagpalang bagong taon. Bagamat wala pang 2024, batiin na natin ang bawat isa na mapagpalang bagong taon. Sige po, isa pa. Mapagpalang bagong taon. Yes! Tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Amen? Kaya naman sa oras na ito, naririto tayo para purihin natin ang Panginoon. Amen? Kaya naman bago tayo umawit, tayo pipalangin. Samahan niyo po ako. Father God, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. At muli Lord, ginather mo kami. Binigyan mo kami ng panibagong buhay. Upang Panginoon, purihin ka at sambahin ka, ikaw lamang ang maitaas. Kaya naman sa oras na to, Lord, ang bawat isang naririto, maging Lord yung mga nasa online, dalangin namin, Lord, na i-focus mo ang aming mga puso't isipan sa iyo lamang. For you deserve to be praised and for you deserve to be worshipped. Panginoon, iniimbitahan namin ang banal na Espiritu na malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Dahil kami, Lord, ay nasasabik, Lord, sa iyong presensya. Nasasabik kami, Panginoon, sa iyong pagkilos. Kaya naman, Lord, itataas ka namin, itatanghal ka namin, for you are good always, Panginoon, sa bawat mga buhay namin. Simula ng taong 2023 hanggang sa pagtatapos ng taong 2023, Lord, naging mabuti ka, Panginoon, at talagang pinakita mo ang kadakilaan mo, Lord, sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord, sa pagpasok ng 2024, Lord, kami ay hopeful. Kami ay, Panginoon, hopeful sa iyo, Lord God, dahil meron kang gagawing maganda sa bawat isa sa amin. Hindi lang, Lord, sa church na ito, kundi sa bawat mga buhay namin. Kaya naman, Lord, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin with all our hearts, Panginoon. For you deserve, O Lord God, to be praised. Hallelujah! In Jesus' mighty name, everybody say, Amen, Amen, Amen. Pero bago tayo umawit sa Lord, basahin natin yung verse na ito. Sabi sa Psalms 150, verse 1 to 6. Sige po. 1, 2, 3. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sino dito ang may hininga? Taas ang kamay! Taas ang kamay! Sino dito ang may lakas? Tayong lahat ay merong hininga at binigyan ng lakas at buhay ng Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, pupurihin natin ang Diyos. Amen? Tayo'y sasayaw, tayo'y iindak, tayo'y aawit para sa Panginoon. Hallelujah! Palakpak na talaga ang pagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid, pumalakpak ka, umindak ka sa Diyos. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Whoa, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sabay-sabay natin awitan ng Panginoon. Come on, church, I wanna see you.
Yes, oh Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Whoa, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Gusto kong marinig kayong sumagot. Pag sinabi ko, Lord, you are good, ang sagot all the time. Yung pinakamalakas na pagsagot. You are good all the time, and all the time. You are good. Say you are good all the time, and all the time. You are good. We say you are good all the time, and all the time. Declare it. You are good. We say you are good all the time, and all the time. Yes, oh Lord. Lord, you are good and your mercy endureth. Come on, church. Sing to Jesus out loud. Sing out your heart to Jesus. And your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation sing. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. Generation, we worship you. Come on, sing to Jesus. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Whoa, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Minsan pa, we worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Whoa, we worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Yes, oh Lord, for who you are. We will worship and we will praise your name, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Ang Diyos natin, pinakita niya ang katapatan niya. Amen? Amen? Pinakita at pinaramdam niya ang pag-ibig niya. Amen? At pinakita ng Diyos ang kadakilaan niya. Amen? At hindi matatapos yon, mga kapatid. Darating ang taon, papasok ang taon na mararanasan natin ang greatness ng Lord. Exceeding greatness ng Lord. At ang nais ng Lord sa oras na ito, hindi lang natin basta sabihin yon, kundi maging totoo sa bawat mga puso natin na pinaniniwalaan at nananampalataya tayo na ang Diyos na sinasamba natin ay totoong great sa bawat mga buhay natin. Amen? Lahat ng kailangan sa buhay na ito, siya lang ang kasagutan. 2023, maraming mga pinagdadaanan, hindi ko alam anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. May malungkot, may masaya, may mga na-promote, may mga breakups,
Pero sa lahat ng season ng yan, naririyan ng Panginoon. At patuloy na pinaparanas ng Lord ang kadakilaan niya sa bawat isa sa atin. Ang gusto na lang, Lord, tignan mo yon, makita mo yon. Patuloy na mag-focus tayo sa Lord sa darating na taon na ito. Kung bakit tayo magpapatuloy, hindi dahil sa gusto mo lang, hindi dahil sa sinabihan ka lang, kundi nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu. Lord, sabi ng Panginoon, anak, magpatuloy ka dahil ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa iyo, ang Diyos na nagko-comfort sa iyo ay patuloy na nagpapatuloy. Hindi nagsasawang samahan ka sa laban ng buhay na to. At yun ang magko-comfort sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya naman, Lord, Holy Spirit, continue to touch every heart right now, Lord God. Mangusap ka, Panginoon. Sabi sa amin ito, for you are wonderful. You are an awesome God. Our God, our great God, from beginning till end. Siya ang Alpha and Omega. At ang Diyos natin ay walang katapusan, walang hanggan. Hallelujah. Come on, church. Pumikit tayo. Kausapin mo ang Diyos sa oras na ito. At magpasalamat ka. Magkaroon ng gratefulness dyan sa puso mo na yan. Na ngayon naririto at nakakatayo ka dahil sa habag ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos. Panginoon, para sa iyo ang awiting ito at inaalay namin ng taos sa aming mga puso. Marinig mo, Lord, at magbigyan ka ng kangitian, Panginoon, kagalakan sa bawat pag-awit ng iyong mga anak. Hallelujah. How wonderful and so is our God, the great I am, from beginning till end. Magnificent and all powerful, Creator, the Lord of hosts, from heavens to earth, there is no one like you. Let's sing. There is no one like you, King of kings. You alone are the one, Lord of lords. There is no one like you, King of kings. You alone are the ones. You alone are the ones. Let's lift our hands to Jesus. Come on, church. Let's honor Jesus in the midst of us. Glory, glory, you
Great forever you are great. You deserve our praise. Let all creation that has breath sing. Great, great is the Lord our God is great. Come on, church. Great forever you are great. You deserve our praise. Let all creation that has breath sing. Great is the Lord. That's why, Lord God, we will sing hallelujah to your name, oh God. For you deserve to be worshipped. Let's sing. Hallelujah. Hallelujah. All the glory, honor, and power belongs to you. Your love endures forever. Let's lift our hands to Jesus. Hallelujah. All the glory, honor, and power belongs to you. Your throne reigns forever. Hallelujah. All the glory, honor, and power belongs to you. Your love endures forever. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, for you deserve to be worshipped, oh Lord. All the glory, honor, and power belongs to you. Your throne reigns forever. You deserve, oh Lord. You deserve our highest praise. You alone are worthy, knowing, God, we exalt you. Be magnified, holy and majesty, beautiful Savior. Worship the Lord. You deserve our highest praise. You alone are worthy, glory. God, we exalt you. Be magnified, holy and majesty. Let's sing out loud to Jesus. Let's declare, you deserve. You deserve. You deserve our highest praise. You alone are worthy, glory. God, we exalt you. Be magnified, holy and majesty, beautiful Savior. I want to hear you sing hallelujah to Jesus with all your heart. Come on, church. For He deserved to be worshipped. Naging tapat ang Panginoon for who He is. Let's sing hallelujah! While you sing this song, let's lift our hands to Jesus. Come on, church, lift our hands to Jesus. Honor and power belongs. Minsan pa. Your love endures forever. Hallelujah. Hallelujah.
endures forever. Hallelujah. 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 All the glory, honor, and power belongs to you. God, your throne reigns forever. Hallelujah. Hallelujah to your name, Jesus. Oh, worship your name, oh Lord. All the glory, honor, and power belongs to you. Your love endures forever. Yes, oh Lord, you endures forever, oh Lord. Great is the Lord, our God is great. Come on, church, sing. Great forever, you are great. You deserve our praise. Lahat ng may hininga. Yes, oh Lord. Lahat ng may hininga. Oh, yes, oh Lord. Sing out loud to Jesus. Great forever, you are great. You deserve our praise. Let all creation that has breath, let all creation that has breath, let all creation that has breath sing, great is the Lord. Hallelujah! Worship you, Lord. Hallelujah to your name, oh Jesus. Minsan pang malakas ang palakpak para sa ating Panginoon. Oh, you are great, oh Lord. Let's close our eyes, mga kapatid. Dakila ang ating Panginoon, hindi nagbabago, nagpapatuloy, hindi tumitigil ang ating Diyos. At may plano siyang dakila sa buhay natin, sa ating pamilya. May dakila siyang plano sa iyong karir. May dakilang plano, Panginoon. Ang buhay mo ay gagamitin niya para maraming makilala sa iyo. May dakilang plano ang Diyos sa church na ito. Hayaan natin mag-manifest ang kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya Lord, salamat po, Ama. Ibinabalik namin ang papurit pasasalamat dahil sa buhay namin, ipinaparanas mo, Panginoon, ang yaman ng iyong pag-ibig, ang yaman ng iyong habag, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, ay patuloy na mararanasan namin. At ikaw po, O Diyos, ang matatanghal at madadakila, Lord, sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Ama. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Ikaw, Panginoon, ay faithful. Ikaw ay loving. Ikaw, Panginoon, ay gracious. Kaya, Lord, loobin mo nawa na kami ay patuloy na tumayo at manindigan, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Nawa hindi kami matinag ng anumang samot-saring mga pagsubok at hamon sa buhay dahil meron kaming dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Muli, Lord, ang aming papuri, pasasalamat, Ama, ay aming binabalik sa iyo. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, lahat tayo magsabi ng Amen, Amen. Yan. Salamat, mga kapatid. Tayo ay nagtitipon sa huling araw ng taong
2023. Yan. Kumusta po ang ating mga buhay-buhay, ang ating pamilya? Kumusta naman po ang inyong mga kalusugan? Kumusta naman po ang inyong pamilya? Yan. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin ay nagpapagaling, no? Ang inaalala ko si Ate Edna, sila pamilya Labis, no? Pinagaling sila ng Panginoon. At si Ate Ani, pinagaling ng Panginoon. Okay? Salamat sa Diyos na gumagawa. Salamat sa Diyos na nagpapagaling. At may karamdaman po ba dito na napagaling ng Panginoon? Okay, amen, no? At syempre, itong year-end na ito, no? Ang daming mga babies din, no? Mga ipinanganak. Isa na po dyan yung aking baby girl, no? Si Eliana. Sige nga po, alalahanin natin sino ba yung mga pinanganak. Si Jaffa, yung kanyang baby na si Bebo, si Joy Joy, si Lucas, Lucio pala. Okay. Lucio, sorry. Lucio tanang naisip ko eh. Si Moon, okay. Si Moon pala yung pinaka-eldest. Si Kairos. 6 sila po. 6 po ba, no? 6, yan. Meron po nakalimutan? Wala na naman, no? To follow, no? Okay, salamat sa Panginoon, no? Meron tayong mga dagdag sa pamilya ng ating church at mga alagaan, no? Bagamat meron ding mga ganyang mga ipinanganak, meron din naman nagdalamhati at sila ay nawalan. No? Mga pagsubok sa buhay at ating naalala ang ating kapatid na si Ninong Cyrus, no? Ang kanyang ama ay pumanaw nung Pasko. At kung meron kayong panahon mga kapatid, ay pwede nyo madalaw po ang kanyang labi dun sa Springville, no? At may mga nag-graduate, tama po ba? Okay? Salamat sa Panginoon dahil nakagraduate na. Ang mga, hindi lang po ang estudyante, pati ang mga nanay sa kakabigay ng provide ng pan-tuition. Salamat sa Panginoon. Sino ba yung nakagraduate ngayon? No? Paul, ikaw, isa ka na ba doon? Hindi pa, no? Okay, 1 year pa. Okay, pero salamat sa Lord dahil may mga nakagraduate ngayong taon, no? At kung ano man yan, promotion, nagkaroon ng trabaho, kabaliktaran naman, nagkaroon ng pagsubok, no? Nawala ng pera, nawala ng trabaho. Salamat pa rin sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Mabuti ang Diyos, hindi nagbabago ang Diyos. Sabi nga sa salita ng Panginoon, walang makapaghiwalay sa pag-ibig niya. Ibig sabihin, dumanas ka man ng kung ano man yan, nasa gitna ka pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya, ang ating pong taon na ito ay ang dami nating karanasan na maganda, hindi maganda, medyo maganda, o pinapaganda. Pero lahat ng yung mga kapatid, lagi nating isipin, mabuti ang Panginoon. Okay? Para lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Kanya. Okay? Panginoon, salamat Lord sa iyo. Loobin mo ang salita mo ay makita namin, Panginoon. At hindi lang po namin makita, maranasan po namin at ma-apply namin sa aming mga buhay. Tulungan kami ng banal na spirito at maunawaan po namin ang message mo. Salamat po, Ama. In Jesus' name, amen. Okay, so, ngayon mga kapatid, ay kung hindi nyo po nare-recognize, meron po tayong series na ginagawa. Ito po yung gospel. Ito po yung good news. Okay? So, yan po ay nasimulan ko. Naalala niyo po ba yung aking i-share sa inyo na meron tayong pinakamalaking problema? No? At problema na po na yan ay hindi pera, hindi kalusugan, hindi pamilyang sira. Ang problema po ng tao ay ano po? Kasalanan. Okay? Kasi hindi namatay si Lord dahil iniwan ka ng boyfriend mo. Hindi namatay si Lord kasi nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho.
Hindi namatay si Lord kasi may sakit ka. Namatay si Lord kasi dahil sa kasalanan natin. Kaya yung problema natin na bilang isang tao, tayo ay makasalanan, yan ay sinulusyonan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya merong gospel. Merong good tidings. Merong good news. Kasi kung walang Diyos, walang ginawa ang Diyos, tayo ay nasa kalalagayan na ang tawag doon ay, siyempre, kung may good, may bad. Okay? And we are doomed, no, kung wala ang Panginoon. So, salamat sa Panginoon, dumating siya. At alam natin yan, yung kwento ng Pasko, ngayong season na ito, kwento ng Pasko, yan ay napaka malalim. Sana, hopefully, malalim sa inyo ang kwento ng Pasko or season na ito. Yan ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Okay? So, bago ko pa parang i-wrap up yung ating pinagtungkulan at series about good news, bigyan ko muna kayo ng isang parang something to think, illustration, or anything na parang papasok sa ating isip. Tingnan natin tong picture na ito. Ano kaya ang nakikita ninyo? Fireworks. Hindi po yan yon. Okay. So, meron tayong, tawag dito, pot na ano to, teflon, glass, no? Tapos merong water. What are the effects of fire in the water? Ano kaya? Science. Parang mga scientists. Ano kaya? Napaka ano lang nito, simple lang nito, no? Ano kaya mangyayari kapag nilagay mo ang tubig sa apoy? Iinit, number 1. Kukulo. Bubula, mag-evaporate yung magmo-moist, evaporation. Ano pa po? Okay? So, merong 4 na epekto ang apoy sa tubig. Ma-sterilize, mapupurify, mawawala kasi yung yung mga germs, yung mga virus o anuman. Tama po ba? So, may epekto po ba talaga ang apoy sa tubig? May epekto po ba talaga? Yes! And definitely, talagang i-epekto yan. Kasi pinag-combine yung dalawa. Amen po ba mga kapatid? Now, kung ang gospel ay pinakinggan natin, tinanggap natin, isinabuhay natin, e-epekto po kaya ang good news o gospel sa ating buhay? Sa iyo kaya, e-epekto kaya? May epekto si Kristo sa buhay ng mga taong nakinig, tumanggap, at isinabuhay si Jesus. May epekto, mga kapatid. No? Ngayon, kung walang epekto si Kristo sa buhay ng isang taong tumanggap kuno kay Kristo, palagay ninyo, totoo kayang meron siyang Kristo? Kung ang apoy ay may epekto sa tubig kapag pinagsama mo, ikaw kaya at ang Panginoong Jesus, may epekto kaya? Definitely. Amen po ba? Kaya sa taong tumanggap sa Kanya, may nakikita sa Kanyang buhay. Pwede nyo po itong i-analyze. Sabi nga ng isang salita ng Diyos, examine yourself. Kailangan mong tingnan kung ikaw ba ay na kay Kristo o wala kay Kristo. Sabi ng verse na ito, huwag mong tingnan yung iba. Ang tingnan mo ay ang sarili mo. No? Kasi ang relasyon sa Diyos, ikaw at siya. Tama po ba? Kaya you need to examine yourself kung ikaw pa ba ay nasa pananampalataya. At kung si Kristo nga ay nasa iyo. Nakuha natin mga kapatid. Kaya, evidently, ang effect. Kung ang tubig nilagay sa apoy, bubula-bula ng konti, iinit. Tama po ba? And later on,
Magbo-boil na talaga, tapos mag-evaporate, tapos magkakaroon ng syempre, may magkakaroon ng purification, mawawala yung mga germs, at marami pang epekto. Tama po ba? Katulad din ni Kristo sa buhay mo. Pero mga kapatid, magtaka ka na kung walang epekto si Kristo sa buhay mo. Baka hindi mo totoong tinanggap. Amen po ba? Napakahalaga na bago mag-end yung taon na ito, yung kalalagayan mo sa Diyos, makita mo. No? Yung kung saan ka na ba talaga. Kasi alam ninyo, ako may baby, pinapadede, pinapalitan ng diaper, tama po ba? Hindi niya pa kaya yung sarili niya. Pero later on, yung aming baby na si Eliana, yan ay dahan-dahan tatayo na. Magkakaroon ng kaisipan sa sarili niya. Magmamature. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw ay nasa kalalagayan na baby ka pa, o kaya tinatawag na baby Christian, and hopefully 10 years, wag na wang maging baby ka hanggang ganong taon. Kailangan nag-grow. Tama po ba? Amen po ba? Kaya ang epekto po ng Panginoong Yesus at ang mensahe niya, ang gospel niya, ay napakahalaga po sa atin. Now, basahin po natin itong nasa screen natin. Sabi dito, God wants you to have a complete experience and effect of His love through Jesus and by the power of the Holy Spirit. So, kumpleto. Gusto ng Panginoon, kumpleto ang experience mo. Ang epekto ni Kristo sa iyo, kailangan kumpleto. Amen po ba? Hindi, ligtas lang ako. Pero ang pagbabago, di ko alam. Alam niyo mga kapatid, hindi mo lang kinuha yung salvation. Yung salvation, yan ay simula. No, walang ganon. Yung parang, kinuha mo yung salvation, tapos you go on with your own life. Okay lang na magmura, okay lang na magbisyo, okay lang gawin ito, okay. Wala pong ganon. Tama po ba? Kapag tinanggap mo si Kristo, kumpleto ang tinanggap mo. Babaguhin ka niya ng buo. Ano ba ang meron tayong mga tao? Okay? Ano ba tayo mga kapatid? Ilan ba ang ating composition? Yan. So meron akong parang illustration. Kita nyo dyan sa inyong screen mga kapatid. So ikaw, yan, natin sa sarili po, pag sinabing man ay hindi na woman yan. Okay? So, yan tayo, meron tayong body, soul, and spirit. Meron ka po ba niyan? Hawa kami sarili mo, baka kaluluwa ka na lang. Okay? So, ikaw ay may body, may soul, at may spirit. Kabuunan mo yan, mga kapatid. So, ang Diyos, nung tinanggap mo, kabuunan yung gusto niyang iparanas sa'yo. Yung spirit mo, yung body mo, yung soul, kailangan maranasan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang taong parang tumanggap kay Lord, tas walang pagbabago, hindi pwede yon. Kasi nababago, nagkakaroon ng new spirit, new soul, and hopefully, ang body ay maging instrument ng Panginoon. Okay? And then next natin, tingnan natin, no? Ano ba itong nakita natin sa harapan natin na body, soul, and spirit? So, hawakan mo yung katawan mo. Yan ay body. Okay? Nandyan yung sensation, yung mga senses. Ano yung mga senses, mga kapatid? Sight, smell, hearing, taste, and touch. Okay? So, merong 5 senses. Yan yung katawan mo. Yan yung nainitan, yan yung nahihirapan, yan yung inaantok, yan yung nagkakasakit, yan yung lumalakas, nanghihina, and so on and so forth. Ang katawan mo. Ang tawag doon ay soma. Ano pa?
Pangalawa ay yung soul. Ano yung soul, mga kapatid? Yan yung pagkatao mo. Nandyan yung karakter mo. Sabi dito, nandyan yung imagination, conscience, memory, reason, and affections. No? Kung sino ka mag-isip, kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos, kung sino ka talaga, yan ay ikaw, yung soul. Kaya ang tao pag namatay, siya pa rin yun, ha? Kasi ang katawan lang ang namamatay, sabi ang kamatayan ay separation of soul in the body. So kapag ang tao namatay, patay ang katawan, pero yung soul hihiwalay. At sino yon? Kunyari, pag ako namatay, ako pa rin yun, yung soul na yun. Yun ay babalik sa Creator. Okay? At yung spirit. Ano yung spirit, mga kapatid? O pneuma. Ito yung binuhay ng Diyos. Remember? Nung create si Adam at si Eve, si Adam. Nung create si Adam, o si Adan, mula sa putik, mula sa alabok. Tapos, anong ginawa ng Panginoon para magkaroon ng buhay? Hiningahan. Ano yon? Yung spirit ng Diyos. So, binuhay ng Panginoon yung spirit ni Adan. Okay? Kasi later on, si Eva naman ay kinuha sa tadyang. Ako natin, kinuha sa tadyang. Tapos, binigyan ng buhay ng Diyos. Pero unang binigyan ng hininga ng buhay ay si Adan. So, yun yung connection natin sa Panginoon kasi buhay ang ating spirit. Amen po ba, mga kapatid? Kung tinanggap po si Kristo, tinanggap po ang Holy Spirit, ano nangyari? Yung patay mong spirit dati, dahil sa kasalanan, binuhay ng Holy Spirit. Kaya pwede ka nang kumunik sa Panginoon. Kaya ang taong hindi tumanggap kay Kristo, patay pa ang spirit niyan. Ang tawag doon ay patay na buhay. No? Patay dahil sa kasalanan, pero buhay siya kasi later on, kapag di niya tinanggap ang Panginoon, tas siya ay pumunta sa impyerno, yun yung kanyang katawan kapag nasa hell na siya. Okay? Now, so, meron tayong body, soul, and spirit. So, ang Diyos, nung tinanggap mo ang Panginoon, kumpleto ang kanyang gagawin sa iyo. From body, soul, and spirit. No? So, hindi lang to kumbaga, tinanggap ko si Jesus, ligtas na ako. Hindi. May ginawa ang Panginoon sa buo mong pagkatao. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Okay. So, tingnan natin po ito. Ito yung ating last time na naging series, no? So, number 1, meron tayong problema. Ito yung talagang hindi mo masosolve until dumating ang gospel sa iyo, mga kapatid. Hindi mo masosolve to sa sarili mo. Hindi mo pwedeng parang ikaw ang magbigay ng solution. Yung parang may problema ka, dahil makasalanan ka, gagawa ka ngayon ng mga paraan, kabutihan, pagtulong sa kapwa, lahat ng kabutihan, kahit lahat ay ubusin mo na ang kabutihan sa puso mo, hindi pa rin masosolve ang problema. Ang kasalanan ay masosolve dahil sa Diyos. Okay? Kaya nga, number 2, nandun yung pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, ang makasalanan, tanungin ko kayo, I think natanong ko na po ito sa inyo eh. Ano pong ginagawa sa makasalanan? Ano pong ginagawa sa makasalanan? Ulitin po natin, ano pong ginagawa sa makasalanan? Naparusahan. Definitely po, tama ang sagot ninyo. Pero pakinggan niyo po ito. Ang makasalanan po ay pinapatawad. Tayong mga tao, pag nag-isip tayo, makasalanan, parusahan. Tama po ba? O gumawa ka ng kalokohan, parusahan, paluin. Pero ang Diyos, gumawa ka ng kasalanan, may awa ang Panginoon. Kaya number 2, ipinakita ng Diyos ang dakila ng kanyang pagmamahal.
hindi ka agad punishment. Kasi ang punishment po sa mga hindi tumanggap kay Kristo. No? Sa mga umayaw kay Kristo, ang punishment o ang wrath ng Panginoon ay mararanasan nila. Amen po ba? Pero sa mga tumanggap kay Kristo, wala na pong galit. Puot ang Diyos sa iyo. Kasi ang awa ay nasa iyo na sa pamamagitan ni Kristo. Kaya number 3, may ginawang solusyon. Sabi dito sa nakita natin sa screen, God the Father and Christ solution. May ginawang solusyon ng Ama sa pamamagitan ng ano po? Di Jesus. Sinabi ng Ama, anak, ang mga tao kailangan maligtas. Kaya kailangan mo magkatawang tao para sila ay maligtas. Hindi po sila nagtalo. Yun ay nagpapakita na iisa ang Ama at ang Diyos. Nakuha natin mga kapatid? Iisa ang kanilang puso't isip. United sila. Kaya si Jesus, hindi siya na-exploit. No, yan yung mga ng mga satanista at mga ateiste. But si Jesus Christ, ibinigay ng Ama, di malupit pala ang Ama. Malupit. Biro mo, ipinaubaya niya para mamatay. Yan, yung mga kaisipan ng mundo ngayon. Di nila alam, totally united ang Ama at ang Anak sa pagliligtas sa atin. Amen po ba? United sila, hindi sila nagtatalo-talo. Sila ay isang puso, kaya si Jesus, voluntarily, ibinigay ang kanyang buhay, hindi malupit ang Ama, maibigay ng Ama at maibigay ng Anak. Kaya ibinigay ang Panginoon. Amen po ba? Yan ang solusyon. And syempre, through the power of the Spirit, nag-conceive ang Spirit at yung egg ni Mary. No? Dati virgin siya, pero hindi naman siya nanatiling virgin. Nag-conceive sa pamagitan ng Spirit. So, ito ay tatlong persona ng Panginoon, ginawa lahat para maligtas lang tayo. Amen po ba? And last time, yung response natin ay dapat, ano po? Repentance. And ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ano na ang epekto ng gospel ng Panginoong Yesus sa atin. No? May epekto dapat So kung tinanggap mo ang gospel, tinanggap mo ang good news, meron dapat nangyari sa iyo. Ikaw ngayon ay new creation. No? May epekto ito dahil tinanggap mo Now, yan ang ating magiging topic mga kapatid. New creation, new life in Christ. The effects of Jesus' gospel. Yan. New creation. Lahat tayo gusto natin bago. Tama po ba? Sino sa inyo gusto ng bago sa kanyang buhay? Okay, bagong damit, bagong pants, bagong anything, palda, ano man yan, sapatos, bago, gusto natin ng bago. Tama po ba? Bagong, hopefully, gusto nyo rin bagong ligo. Kaya ba't malamig kanina? Hindi naman malamig ngayon no? Gusto natin lahat ay bago. Kahit na yung experience gusto natin bagong experience, bagong tao, bagong makasalamuha, bagong environment. Lahat ng bago po ay gusto natin. Kaya ang bago ay nagdudulot sa atin ng tuwa, ng saya. Tama po ba? O sino sa inyo nakatanggap ng bagong damit ngayon? Ako nakatanggap ng bagong damit. No, may nagregalo sa akin. Long sleeve pala, long sleeve. Masaya, tama po ba? O sino sa inyo nakatanggap ng bagong pandalon? Bagong sapatos, yes. Nung binigyan ka ng bagong sapatos, talagang abot teka ang ngiti mo dahil siyempre, bago Tama po ba? Ang bago ay masaya, nakakatuwa, at nakaka-encourage. Kaya ang Diyos, gumawa siya
ng bago sa ating buhay. At kung ano man yung ginawa ng Panginoon, yan yung si Jesus ay naparito para tayo ay iligtas. Alam nyo, itong bagong, sa panahon ni Jesus, sa panahon nung parang his shepherd, alam niyo yung birth of Jesus Christ, sa panahon na yon, may good news, may bagong balita na dumating na ang Messiah. Pero hindi ito tinanggap ng mga tao. No? Iilan lang ang tumanggap ng bagong balitang ito. At yung mga tumanggap, yun lang yung naka-benefit. Tama po ba? So, lahat ng tumanggap ng balita about kay Jesus, yun lang ang nakaranas ng benefits nito. Amen po ba? So tayo mga kapatid, ano ang benefits sa atin ng good news? Ano ang epekto ng good news sa atin? Bagong pagkatao. Bagong ikaw at bagong buhay. Amen po ba? Kaya sa atin, kailangan natin itong makita, no? Yang bago na yan na matatanggap natin. Sabi natin, no, ang bagong taon ay bagong simula. Tama po ba? No, every New Year po ba meron kayong mga ewan ko kung may napapala ba tayo, yung mga ganyan-ganyang iniisip natin na next year ako ay magtitipid na. May napapala po ba tayo dyan? Next year ako ay magda-diet na. Next year ako ay mag-aaral na maigi. Ako ay hindi na malilate. Kasi gusto ko na ng bagong gagawin at maganda dapat yung simula. Ayan. O, sino po sa inyo ang guilty dyan? Isang linggo lang. Wala na. No? Gusto mo magtipid? O, tipid-tipid ka ngayon, pero after 1 week, wala na. Milk tea, coffee shop, lahat na yata ng pwede mong gastusin, ginastos mo na. O, yung iba, gusto mo mag-diet. O, isang linggo lang, o kaya isang araw lang. Pagkatapos nun, wala na. Lamon ka uli, di ba? Kain lang kain kahit saan. Gabi na, madaling araw na, McDo pa rin iniisip mo. Okay, French fries, fried chicken, milk tea, coffee, no, lahat ng cake, tinikman mo. Wala. No? So maraming New Year's resolution para din mabago din daw yung gawi. Pero I think, some of you nag-succeed, pero most of us, we failed. Okay? Hindi nagpatul. Sabi mo, mag-iipon ka, piso-piso dun sa iyong ipon, ano mo tawag dito? Ipon na, may tawag dun eh. O, ang alkansya, no? Ipon, piso-piso, 5 piso, 10 piso. Di ba? Tama po, 20. No? Nung pagdating ng isang buwan eh, sinusungkit mo na eh. Okay? So, hindi kaya maging consistent, hindi kaya mag-commit doon sa pinagkasunduan na bago nang gagawin ko. Mahirap, tama po ba? Ang mga bago kasi, unfamiliar yan. Ang mga bago ay hindi komportable. Pero ang bago ay maganda. Amen po ba? Kaya yung pagbabago na gagawin sa atin ng Diyos, yan ay lifetime. Habang may buhay ka, binabago ka ng Diyos. Amen po ba? Ano po sabi sa verse na ito? Basahin po natin 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang epekto ng gospel at good news. Ikaw ay new creation. Bago ka nang nilalang, hindi ka na yung katulad ng dati, ikaw ay nabago na. Tingnan po natin sa Tagalog. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong, wala na ang dati niyang, sa halip, ito'y napalitan ng bago. Tingnan niyo mga kapatid, ang daming sinabi dyan ng bago. Amoy bago ka ba? Hopefully, nag-radiate yung new sa'yo. Tama po ba?
Kasi ang importante sa Diyos, mabago ka from inside out. No? Babaguhin ka ng Panginoon, your body, your soul, and your spirit. No? Babaguhin ka ng Diyos. Yung complete na pagkatao mo. Amen po ba? So, tingnan po natin itong mga pagbabago na gagawin ng Panginoon sa atin. From body, soul, and spirit. No? Tingnan natin itong 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit Yan. Okay, so ipinakita dito na tayo ay consist of body, soul, and spirit. No? So, napakahalaga na ang Panginoon, sabi dito, you kept blameless. No? Kept blameless. Kasi darating ang Diyos, aman po ba? Darating ang Panginoon. At ngayong buhay ka pa, kailangan daw, manatili na ikaw ay walang bahid. Pero paano mangyayari yan? Mangyayari lamang yan kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. No? Basahin po natin sa Tagalog naman. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng at naway panatilihin niyang walang ang buo ninyong katauhan, ang spirito, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito. Yan. Okay. So, unang-una, number 1 ay alive spirit. Buhay na spirit. Ang spirit natin ang pinakamahalaga. Ngayon, ang katawan natin o ang bahay natin ay, ano kaya? Ang body natin. Tama po ba? Pero itong body na ito, hindi to pwedeng katawan natin sa langit. Ako natin mga kapatid. Yung body na ito, panlupa lang ito. So, ang body, ang soul, yung pagkatao mo at yung spirit, the inner man, yun yung nasa loob. But ang mga taong mga kinuha ng Diyos, na nasa langit na, nasa piling na ng Panginoon, ang katawan na nila ay ano po? Ang spirit. Okay? And later on, kapag meron ng resurrection of the body, magkakaroon ng glorified body. Okay? Kaya, inuna ng Diyos ang iyong spirit. Inuna niya ang pinakamahalaga. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi kayo niligtas ng Diyos kasi nadurog ang puso ninyo dahil iniwan kayo. Nadurog ang puso ninyo dahil wala na kayong trabaho. O kaya may sakit ka. Ang Diyos ay naparito para iligtas ang iyong kaluluwa at spirito. Yun yung pinakamahalaga sa Diyos kasi yun ay pangwalang hanggan. Tandaan niyo mga kapatid, ano ang namamatay? Body, soul, and spirit. Ano sa tatlo na yan ang namamatay? Body ang namamatay. So, ang soul at spirit ay, ang tawag po doon ay, mortal ba o immortal? So, ikaw ay immortal. Pero, nandito ka sa katawan na mortal. So, technically, kapag kinuha ka ng Diyos, nag-change location ka lang. Nakuha natin mga kapatid. Nag-change location. Kasi ikaw pa rin yun. Tama po ba? Ikaw pa rin yun. Hindi ka magiging anghel. No, sabi nung iba, pag namatay, magiging anghel. Kaya ang kanilang mga parang mga pakisuyo sa mga namatay, ang aming lolo, gabayan mo kami. Mga lola-lola namin, mga ninuno namin, gabayan mo kami. Wala pong ganon.
No? Hindi ka gagabayan ng patay. Ang Diyos ang gagabay sa'yo. No? Walang ibang gumagabay sa atin kundi ang Diyos, hindi mga kamag-anak natin namatay. Kahit pa ang lolo mo ay si Abraham, hindi siya mamamagitan para sa iyo. Kahit ang lolo mo ay si Moses, hindi siya mamamagitan para sa iyo at sa Diyos, kundi si Jesus. Napakahalaga po ng spirit natin at ito yung inuna ng Panginoon na baguhin at iligtas. Amen po ba? Now, tingnan po natin ito. John 3:5-6. Sige po, basahin po natin. Okay. So, nabasa nyo dyan, hindi daw makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos, kundi siya na born of water and of spirit. So, kung hindi ka mababorn again, yung water po, yan po yung ikaw ay nalinis sa iyong kasalanan. Okay? So, kailangan maninis ka sa iyong kasalanan at tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. Ikaw ay paghaharian ng Panginoon at makakarating ka sa Kanyang kaharian. Tama po ba? Ito ay, hindi po ito, kumbaga, isang solusyon. Ito po ang pinaka at wala ng ibang solusyon. Ang tao kailangan maborn again at kailangan mabuhay ang kanyang spirit. So, nung tinanggap mo ang Panginoon, ang Holy Spirit ay nanahan sa iyo. Tapos, binuhay niya ang spirit mo. Amen po ba? Kaya ang spirit mo ngayon ay alive. At yun ang unang nabago sa iyo from death to life. Nakuha natin mga kapatid? Dati ang spirito natin ay patay dahil saan po? Kasalanan. Pero nung tinanggap natin si Jesus, nabuhay ating spirit, naging connected na sa ating Diyos. Kaya alam niyo po, sa aklat ng buhay, yung Book of Life, tandaan po natin, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng buhay. Tama po ba? At nakasulat po yan sa talaan, dun sa langit. Kaya mga Book of Life eh. No? So, ang pangalan natin po doon ay nakatala. Nakatala yung pangalan ko. Nakatala yung pangalan ni Jovan, ni Nanay Esit, ni Kuya Art. Nakatala ang pangalan ng bawat isang tumanggap kay Kristo. Bakit? Kasi binigyan ka ng buhay. Amen po ba? Kaya ikaw ngayon na tumanggap kay Kristo, may connection ka na sa Diyos. No? At wala nang harang, wala nang limitation, wala na ang problema. Meron ng solusyon. Tama po ba? So freely, anytime, anywhere, pwede kang tumawag sa Diyos. Pwede kang manalangin. Pwede kang mag-worship. Pwede mo lagi siyang tawagin kahit anuman yung nararanasan mo. Dahil ang spirit mo ay connected na sa Panginoon. Amen po ba? Buhay na buhay, ikaw sa harapan ng Diyos. Okay? Sabi sa verses, ang tao ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa spirito ay spirito. Basahin natin Romans 8:10-11. Ang sabi dito mga kapatid, and Christ lives within you. Ay, sorry. Sige, diretso po natin. Okay. And then next, verse 11. The Spirit of God Okay. So, salamat sa Panginoon dahil meron ng tayong talagang masasabi natin pong connection kay Lord. Okay? Can you imagine mga kapatid? Meron ba kayo na-imagine na taong napaka-religious?
Alam niyo yung ginagawa nila? Yung mga taong religious? Anong ginagawa nila? Meron ako naalala kapag sinabing relihiyosong tao. Unang-una sa lahat, meron siyang bitbit lagi na anything na may kinalaman sa image ng Diyos. Yan. Lagi niya sinasalat-salat yun. Nasa bulsa, nasa kamay, nasa leeg. At kapag siya ay tumapat sa simbahan, anong gagawin niya? Okay? So ito mga religious na ito, mga tao, ay sobra talagang napaka-observant at napaka-keen ang kanilang parang ginagawa para sa Diyos. Tama po ba? Na kailangan, gawin ko to, ito dapat yung aking bitbit. Tatandaan ninyo. Para lang daman din daw, makakonect sa Panginoon, ano pa ang kailangan gawin? O kapag may kasalanan, anong gagawin? Ang relihiyosong tao, kapag may kasalanan, magsisimba. Tama po ba? Magbabawas. Hindi ko alam kung magbabawas ba dahil masakit ang tiyan o kasalanan. At sa simbahan, maraming ginagawang ganon. Tama po ba? May kakausapin na tao para tanungin, paano ba ako mapapatawad ng Diyos? No? Maraming ginagawa ang tao, pero still walang connection sa Diyos. Bakit? Kasi patay ang spirit. Paano nga magkoconnect sa Panginoon? Sabi ko sa inyo, merong ginagawa ang tao na sa tingin niya, napakahalaga. May ginagawa ang tao, kapag ginagawa niya ito, akala niya nakokonect niya ang Panginoon. Nakakausap niya ang Lord. Pero gaano man katindi ang ginagawa mo, ikaw man ay maglakad ng paluhod mula sa pintuan hanggang dun sa altar. Kung wala kang connection sa Diyos, hindi buhay ang spirit mo, walang silbi ang iyong ginagawa. Amen po ba? Ang lahat ng mayroong Panginoong Hesus sa kanyang buhay at buhay ang spirit, yun yung mga taong may connection sa Diyos. No? Kaya tayo mga kapatid, na buhay ang ating spirit, kailangan ang relasyon natin sa Panginoon ay pag-igtingin natin. Tama po ba? Palalimin natin. Dahil ang Panginoon ay naungusap, gumagawa. Tama po ba? Ang Panginoon ay kinikilala niya tayong kanyang anak, kaibigan, at bayan. So, ibig sabihin, ang Diyos, ang awa niya, ang biyaya niya at pabor niya ay nasa atin. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid, talaga tayo yung tunay na pinagpala. Kaya hopefully, alisin nyo nawa sa inyong mga salita yung mga maswerte naman nito. Ang swerte naman. Alam mo, swerte swerte mo, natanggap mo yung mga ganyang regalo. Mga kapatid, alam nyo, wag naman maging salita ninyo, no? Bukang bibig nyo, nakasanayan nyo na kasi. Yung swerte. Wala po kasing swerte sa Diyos. No? Dapat pinagpala. Amen po ba? Pinagpala ka ng Panginoon dahil ang spirito mo ay connected na sa Kanya. Nakuha natin mga kapatid. Index, mga kapatid, ay so kanina ay spirit, ngayon naman, pangalawa ay new soul and nature. Ano ba yan new soul and nature na yan? Ano po ba yung soul kanina? Nandiyan yung emotion mo, nandiyan yung will mo, character mo. Tama po ba? So ang taong tumanggap sa Diyos, binabago ang pagkatao, pag-uugali, pananaw, binabago. Kaya mapapansin niyo yan mga kapatid, meron transformation.
Na-transform ka ba ng Panginoon? Meron bang transformation sa'yo? Alam niyo yung Spirit, yan ay hindi natin literal na makikita. Nung tinanggap mo ang Panginoon, di ba, nabago ang ating spirit, nagkaroon ng buhay, pero hindi mo gaano mararamdaman yan. Yung iba nararamdaman, pero technically, hindi mo nakikita yan, na nabago ang spirit mo, nabuhay ang spirit mo. Wala naman yung parang tinanggap mo si Jesus, tas pagkatapos mong, hindi, habang nananalangin ka ng tinatanggap mo Panginoon Jesus, merong liwanag na suminag sa'yo. Tapos may mga anghel na nagsikantahan at bumukas ang, wag naman yung lupa, no? Iba pala yun. Wala naman pong ganon na ganong experience. Tama po ba? Nung tinanggap mo ng Panginoon, wala ka nakita. Wala ka naramdaman. Pero yung iba may nararamdaman. Kasi hindi nakikita yon. Tama po ba? Pero ang soul, nakikita. No? Ano ang nangyayari sa soul ng mga taong tumanggap kay Kristo? Nababago. Nagkakaroon ng transformation. Nagkakaroon ng bagong uhaw at gutom sa Diyos. O, tanungin natin sarili natin, ano bang nabago sa akin? Ilang taon ka na? Ako, 40 years old. Ano bang nabago sa akin hanggang ngayon? Malalaman mo, tama po ba? Sa iyo, mga kapatid, tanungin mo sarili mo, ano ang nabago sa iyo ng Diyos? Kapag ikaw, ang karakter mo, ang pananaw mo, ugali mo, ang iyong pagkilos ay walang nabago, ganyan ka pa rin, 5 years ago, hanggang ngayon, walang nabago, yan sinasabi ko na walang epekto si Kristo sa iyo. Pero kapag may nabago, tama po ba, meron talagang totoong pagtanggap. I-reflect mo yung sarili mo. Ganito ako dati. Dati ako ay palamura. Dati ako ay hindi magalang sa aking magulang. Kung dati yon, maganda. Pero kung hindi dati yon, hanggang ngayon, palamura pa rin ako. Hanggang ngayon, hindi ako gumagalang sa aking magulang. Hanggang ngayon, nagbibisyo pa rin ako. Hanggang ngayon, masama pa rin ang ugali ko. Pag hanggang ngayon, ganun ka pa rin, mukhang wala si Kristo sa buhay mo. Katulad ng apoy sa tubig. Umiinit ang tubig. Katulad din ni Kristo sa iyo, nababago ang pagkatao mo. Amen po ba? Nagkakaroon ng transformation. Sabi dito sa Efeso 4:23 to 24, sabi dito mga kapatid, basahin po natin. At isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos. Yan, mga kapatid. Isusuot daw natin ang bagong pagkatao. Dahil ipinalitan na ng Panginoon ang iyong soul. No, maraming verse na pwede natin ilagay dyan. Alam niyo sa Galatians 5? Makita niyo doon, kung ikaw ay nabago na ng Panginoon, ikaw na ay maibigin, mapagpasensya. Pag Tagalog talaga, ang hirap no? Okay, matiisin, gentle, okay? Mapagpatawad, mapagpakumbaba, mahinahon. Tama po ba? Ganun po ba tayo? Ayaw nyo pakinggan ngayon? Kinakausap po kayo? Tama po ba? Ganun na po ba tayo mapagpasensya? Sino po sa inyo mapagpasensya na ngayon? Kahapon po, Pastor. Pero ngayon, hindi. Sino po sa inyo yung nakapagpatawad na ngayong bago matapos ang 2023, sana nadami mo na napatawad ngayon. O kung ikaw man ay nakagawa ng mali,
Ay humingi ka na ng tawad. Amen po ba? Nasabi mo na ba sa nanay mo na I love you? O sa iyong asawa, nasabi mo, o sa iyong kapatid. Meron po ba tayong kahinahunan? Pagpapakumbaba. O pa-pride pa rin tayo ngayon? No? Ayaw ko makipagsundo dyan. Masama ugali niya. No? Ayaw mo makipagsundo kasi inaway ka. Mga kapatid, tama ba? Lumilitang yung lumilitang yung circle, lumilitang mundo mo. Imbis na dumaan ka sa tamang daanan, aakyat ka pa ng maraming bakod, pupunta ka pa ng gilid, likod, kasi ayaw mong dumaan sa kanyang harapan. Ayaw mong dumaan sa kanyang bahay, iiwasan mo siya. O, sabihin natin sa sarili natin, magbago-bago kapag may time. Okay? Bago-bago din pag may time. Ang sabi ng Panginoon, isuot natin ang bagong pagkatao. Tama po ba? Mahalaga po ba yung bagong pagkatao pinapakita natin? Napakahalaga po nun. Kasi doon makikita na si Kristo nga ay nasa iyo. Ako, yung anak ko, si Ezra, ako. Masyadong prangkaya ang batang yan eh. Lagi yan tinatanong, Kristiyano ba yon? Kristiyano ba yon? Di ko alam kung totoo ba ang tinatanong niya, kung nakikita niya na pangit ba ang ugali or na kagawian niya lang. Kasi alam niya kasi kapag Kristiyano, mabait. Tama po ba? Nakikitaan ng magandang pananalita, mga gawa, and so on and so forth. Dapat ganun ang Kristiyano. Kaya sa atin mga kapatid, i-analyze natin ang sarili natin. Baka, kaya walang pagbabago, kaya walang nangyayaring bago at nakikitang bago sa iyo kasi hindi mo totoong tinanggap si Kristo. O kaya, yung iyong obedience ay delayed, pero still, disobedient pa rin yun. Isuot natin ang bago nating pagkatao. Kailangan nating magbago sa tulong ng Panginoon. Ito ay ginagawa at nangyayari kasi kasama mo ang Diyos. Tingnan mo, ang pagbabago ng tao, kapag wala ang Diyos, hindi totoo. Pero pag ang tao may Diyos at nabago, yan ay totoo. Tingnan nyo lang yung mga sarili ninyo, meron kang ang totoong Diyos na tinanggap. Amen po ba? Now, kanina, spirit, soul, ngayon naman ay body. Anong binago ng Panginoon? Ngayon, ikaw, ang buo mong pagkatao, ang katawan mo, ay merong purpose. No? Hindi pwede na nasabing, hindi mo pwede sabihin na ganito, ako naman ay sumusunod sa Diyos. Alam nyo, ang pagsasalita ng sumusunod ka sa Diyos ay hindi lang gamit ang isip o ang bibig. Tama po ba? Ano po ang nagpapakita na ikaw ay sumusunod sa Diyos? Siyempre yung katawan mo na andon. Tama po ba? Hindi mo pwede, nag-church ako, pero sa spirito. Siyempre kung sinabi mo nag-church ka, yung katawan mo nasa church. Tama po ba? Hindi mo pwedeng ihiwala yung katawan mo at spirito mo. Tutulungan kita. May limit to eh. Tutulungan kita. Pero, sa panalangin lang. Alam niyo mga kapatid, kung meron ka man means na tutulungan mo ang kapwa, ang kapatid mo, gamitin mo yung katawan mo. Tama po ba? Kaya kailangan mabago ang iyong pananaw. Na kapag sinabi mo, mahal mo ang Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, ang katawan mo ay ginagamit mo. Naandun ka talaga. No? Delikado yon. No? Kung ikaw wala ka sa katawan mo kasi the absence in the body is in the presence of the Lord. Patay ka na nun. Okay, patay ka na nun. Romans 6,
Verse 6, sorry. Ano sabi dito? Okay, hindi ko na naibalik. Okay. So our body must become an instrument to do what is right. Tama po ba? For the glory of God. So gagawin ng ating katawan ang kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng ako ay mahal ko ang Diyos, pero ang katawan mo, iba ang ginagawa. Sinisira ang templo ng banal na spirito. Kung mahal mo ang Diyos, kailangan yung mga bisyo, yung mga masama na ginagawa, alisin. Tama po ba? Tama po ba? Amen po ba? Yung katawan mo at ang bibig mo, pag sinabi mo mahal ng Diyos, kailangan sumusunod, nagsasabi ng maganda, hindi nagmumura. Hindi nagsasabi ng kung ano mang kasinungalingan. Tama po ba? Ang katawan mo ay pasunurin mo. Tingnan po natin itong verse na ito. No? Ay, ayun na naman, nalipat ko na naman. Sabi dito sa English, no, basahin ko sa inyo. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose in its power in our lives. So we are now no longer slave to sin. Amen po. Hindi na tayo slave ng sin. Tayo ay sa Diyos na. At ang Diyos, gagamitin ka, instrumento para sa Kanya. Tama po ba? So, ibig sabihin, at tayo talaga, ang purpose natin is to serve God. No? Generally, kapag ang tao tumanggap sa Diyos, nagkakaroon ng heart to serve God. Katulad ni Jesus. Pinaglingkuran niya ang Ama. Tama po ba? So, ang taong sumusunod kay Kristo, naglilingkod din sa Ama. Kaya ang ating katawan daw, pasunurin natin. Tama po ba? Let us make our body our slave. Slave natin yung ating katawan. Huwag natin gawing parang tayo ang slave ng ating katawan. Kung ito gusto ko makita, ito gusto ko maranasan, ito nakapag-enjoy sa akin, kahit masama, kahit hindi maganda, gagawin mo. Yan ang tinatawag na slave ka ng sinful nature. Pero sinabi ng Panginoon, you are no longer slave to sin. Gawin mong slave ang katawan mo. Disiplinahin mo, pasunurin mo sa Diyos. Tama po ba? So ang Diyos, sinasabi niya, manalangin ka. Nung umupo ka pa lang wala pang binubuka bibig mo, nakatulog ka na. Discipline your body. Tama po ba? So, ibig sabihin, kailangan mo maging alert, manalangin ka. Sinabi ng Panginoon, you need to go to church. Tinatamad ako. Tama po ba? Ang katawan mo nagiging Diyos. Sabi ng Panginoon, you are no longer slave to your body, to sin. Pasunurin mo ang katawan mo, you need to go to church. You need to pray, you need to read the Bible. Pasunurin mo ang katawan mo. Kailangan bago na ang ginagawa ng katawan mo. Amen po ba mga kapatid? Kailangan ang bagong pagkatao ay isuot natin. From body, soul, to spirit. Kailangan natin ito kasi ang pagbabago ay lubusang mangyayari sa buhay mo kapag pinabago mo ang iyong body, soul, at spirit. Pansinin mo mga kapatid, kaya walang pagbabago sa'yo, walang pagbabago sa atin kasi hindi natin sinasabuhay ang pagbabago. Tama po ba? Amen po ba? Sabi mo, walang pagbabago. Ano nangyari? Ito pa rin, dami-dami pa rin problema. Yung problema ko, 10 years na hanggang ngayon.
Ano nangyari sa'yo? Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya, new creation ka na. Delayed obedience is disobedience. Tama po ba? Kaya walang nagbabago kasi sa ating pagsuway sa Panginoon. Kaya natin, bigay natin ang buong pagkatao natin sa Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay gumagawa sa mga taong sumusunod sa Kanya. No? And it takes faith na, Lord, baguhin mo ako. It takes faith. At yung pagsunod, it takes faith. Lord, hindi ito komportable sa akin, baguhin mo ako. Amen po ba? It takes faith. Lahat po ay pananampalataya. Lord, gusto ko na maglingkod sa iyo. Humakbang ka sa pananampalataya. Surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Tama po ba? And lastly, mga kapatid, kung ang ating pinag-aaralan ngayon ay new creation, new life in Christ. This year, ang daming mga experience na maganda at hindi maganda. Tama po ba? Next year kaya, 2024, iko-commit mo ba ang buhay mo sa Diyos? Or the same thing pa rin? 50-50. The same heart pa rin. 50-50. Ano ibig ko sabihin? Kung magiging half-hearted ka pa rin next year, it's the same thing na magro-rotate at magsacycle lang at walang mangyayaring bago. Tama po ba? At kung gusto natin ng bago, next year, totally, completely, lahat ay bigay natin sa Panginoon. And He will create something new in your life. No? Something new. Kanina, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kainos. New and different. Di ba gusto natin ng bago? Di ba gusto natin maiba? Di ba gusto natin na kung ano man yung plano ng Diyos maranasan natin? Then it's time to give to God all. Let us commit everything to God. Kasi ang Diyos, malugod siya sa mga tao, magilo siya sa mga taong marunong sumunod sa Kanya. Amen po ba? Kailangan mo i-commit mo yung buhay mo sa Panginoon at napakahalaga ito sa ating Panginoon. Yung pagkukommit natin sa Kanya. Tayo lahat mga kapatid. Let us offer our lives to God as a living sacrifice. Ialin natin ang buhay natin sa Panginoon bilang buhay na handog, kalugod-lugod sa Kanyang harapan. I-commit natin lahat sa Panginoon. I-surrender natin sa Panginoon lahat-lahat ang ating buhay, ating pagkatao, ang ating spirito, kaluluwa at katawan, ibigay natin sa Panginoon. At hayaan natin na malayang kumilos ang Diyos at maranasan natin siya ng buo, kompleto. Maraming salamat po, Ama. Salamat po dahil ang buhay namin, Lord, ay hawak mo. Kaya amin itong ibinibigay sa iyo, Lord, as a living sacrifice. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na sa aming spiritual journey ay mai-commit namin lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Ang aming katawan, ang aming isipan, ang kaluluwa at spirito. Mahalin ka nga po talaga namin ng buong-buo. At salamat po, Diyos, sa iyo
na ikaw po ang gagawa nito. Bibigyan mo kami ng lakas ng loob, kakayanan, at pananampalataya, Lord, na humakbang. Na kami, Panginoon, ay talagang sumunod sa iyo. Manampalataya at talagang maglingkod sa iyo ng may buong katapatan. Salamat po, Ama, dahil ikaw po, Diyos, ay gumagawa sa mga taong handa, sa mga taong pure ang heart, sa mga taong nagko-commit, ikaw, Panginoon, ay gumagawa. Kaya kung sa lugar na to, Panginoon, ay kinocommit nila ang buhay nila sa iyo, lahat-lahat, Panginoon, ay binibigay nila sa iyo. Lord, itong kapatid ko na ito, ikaw, Panginoon, ay gumawa sa kanya. Palakasin mo siya, patatagin mo siya, at tulungan mo siya maging masunurin. Tulungan mo siya, Panginoon. Gamitin mo siya. At ikaw po, Panginoon, ay makilala niya ng lubusan. Pagpalain mo ang buhay niya. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang pamilya. Salamat po, Ama, na kami, Lord, ay binago mo at patuloy na babaguhin. Kaya, Lord, ikaw po ang matanghal, madakila sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan, salamat sa Lord. Sige po, makakaupo muna po tayo dahil tayo ay dadako sa ating pagbibigay. Pero bago tayo magbigay ng ating tithes and offering, meron lang po akong sasabihin sa inyo, ibabasahin sa inyong verse, mga verses, sabi dito sa 2 Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Gusto ng Lord, bukal sa ating mga puso, yung pagbibigay, no? Ayaw niya yung dahil lang naisipan mo lang o wala lang, kundi talagang taos sa iyong puso. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Si Lord ang magpo-provide, ang magbibigay ng lahat-lahat ng pangangailangan natin sa ating buhay. Hindi lang ito financially, kundi sa lahat ng aspeto. Sabi dito, all, in all times. 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way to be generous in every way. Nais ng Lord na maging generous tayo in every way. Hindi lang sa ibang bagay, kundi sa lahat na dapat maging generous tayo, which through us will produce thanksgiving to God. Nais ng Lord na maging enriched, ang maging mapagpala ang buhay natin. At dahil doon sa nararanasan nating generosity ng Panginoon, nagiging generous din tayo at nagbubunsod ito ng pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya kung bakit po tayo nagbibigay ng ating tithes and offerings sa Lord, dahil ito ay pagbibigay ng pasasalamat sa Kanya. Amen? Una, pagbibigay ng honor sa Lord, bigay ng respect at pagkilala ng lahat ng bagay na meron tayo ay nagmula sa Diyos. Itong 2023, maraming challenges financially, sa buhay, sa lahat, pero naging tapat ang Panginoon dahil buhay ka, kapatid. Amen? Amen? Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Naging mabuti ang Diyos natin sapagkat naririto ka, masaya ang iyong pamilya, bagamat may pagsubok, pero nakasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya naman sa ating pagbibigay ng tithes, ng ating offering sa Diyos, ibigay natin to ng buong buo sa ating Panginoon. At samahan niyo kami sa pag-awit. Let's sing! Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. Let's say, give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give.
God, maraming salamat po. Dahil, Lord, patuloy mong pinapakita, Panginoon, na kami ay mahal na mahal mo. Hanggang sa huling linggo ng taong ito, nais mo, Lord, maging malinaw sa amin kung ano yung natanggap namin sa iyo. At kaya naman, Lord, tinuturuan mo kami patuloy at patuloy-patuloy na binabago. Kaya naman, Lord, salamat po. Binabalik namin ang nararapat sa iyo, ang aming tithes, at ang best offering namin sa iyo lamang, Panginoon. Dahil nais mo, Lord, kilalanin ka naming Diyos ng buhay namin. At Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging kagaya mo, maging generous, Lord, pa sa darating na taon, 2024. Dahil, Lord, wala kang wini-withhold sa bawat isa sa amin. Ibinigay mo na ang pinaka-the best, si Jesus. What more pa ang mahihiling namin? Kaya sa iyo, Lord, ang papuri, pasasalamat, salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Announcement po, tuloy-tuloy ang ating service, 9:30 a.m. Nawa, next year, magkaroon ng pagbabago. Gusto ba natin yon? Hindi lang tuwing January, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Makita talaga sa atin ang pagbabago na tayo ay, wag na tayong malate, no? 9:30 ang bawat isa, maging yung mga nasa online, 9:30, bago mag 9:30, naka-online na po kayo. Tayo ay magsisimula ng ating service tuwing Sunday. Tithes and offering, pwede po itong isend sa ating mga accounts, bank accounts, naka-flash po sa ating screen. Ibig pwedeng sa GCash. Yan. Prayer and intercession po. Tuwing Saturday po ito, 9 a.m. Kaya sa mga nais na maging kabahagi, kasama sa pananalangin, dahil napakahalaga po ito. Ito po ay backbone ng ating bawat mga ministry na tayo ay patuloy na dumudulog sa Diyos na palakasin. Amen? Kaya pwede po kayong sumama sa ating prayer intercession tuwing Saturday, 9 a.m. I-like po natin, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa ating mga YouTube channels, Facebook page, Instagram, TikTok, at iba pa. Bakit po? Dahil para lalong kumalat ang good news. Amen? Maraming makarinig ng salita ng Diyos. Truth Seekers Group, TSG po, in church, Kaligtasan Lessons, will resume on January 7. Kaya po lahat ng mga estudyante na kasama sa TSG ay mabalik po ang inyong lessons sa January 7, 2024. I-take note nyo na po yan. Special announcement, Christmas party po ng senior ngayong araw. Right after po ng service, kaya po walang uuwi sa lahat ng senior. Taas po ng kamay ng ating mga seniors. Salamat sa Panginoon. Alam nyo ba, bless ang church kapag maraming mga seniors. Amen? Dahil ang ating mga seniors, ilay ay walang sawang nananalangin. Amen? Maraming bagay ang ginagawa ng Panginoon, no, sa ating church. Christmas party nyo po, kaya wala pong uuwi. Kung gusto nyo pong magkasama-sama bago matapos ang taon, ayan, wala pong uuwi. Ayan po, kaya po tinatawagan ko po. Birthday. May mga birthday ba? Happy birthday! Wala po tayong announcement, pero panigurado may mga nag-birthday. Sino po magba-birthday? Ngayong December 31. Ate Jessie, belated happy birthday, Ate Jessie. At tunay naman na tayo ay pinagpala ng Panginoon dahil si Ate Jessie po ang ginamit ng Lord para mahanap itong ating building, church building. Salamat sa Panginoon. Ito po, tayo ka po, Ate Jessie. Baka hindi ka kilala ng mga kabataan. Ayan, ito si Ate Jessie. Pagpalain ng Panginoon ang buhay ni Ate Jessie, 10 ng kanyang pamilya. Sino pa po magbe-birthday January? May magbe-birthday po ba January? Ayos, January 5, si Vanessa. Happy birthday to you. Sino pa? Si Ram, January 5 din. Wow, may ka-birthday pala. Sino? January 31. Ay, pero papatiin na rin at happy birthday, Ate Yoli. January 5 din? January 7. Ano pangalan mo, be? Althea. Happy birthday, Althea. Ayan. Sama-sama natin salubungin ang taong 2024. Happy birthday sa bawat isa. Si Ram, yan, January 5, no? Sino pa ba? Wala na.
Si Russell. Si January 2. Meron pa si King? Si King. Happy birthday, King. Nasaan ka man? Joke. Hindi, si King nandyan, si King. Happy birthday sa inyo. Miss namin kayong lahat at welcome kayo dito sa ating church. Yaan. Naalala ko lang kasi anniversary namin ni Pastor Joe, January 3, no? January 3 kami talagang naging kami. Ayan, ilang taon na tayo naglolokohan? Joke lang. Hindi. Salamat sa Panginoon, no? Napakabuti ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, sa bawat mga buhay natin, talagang tapat ang Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Joe. Ayan, happy anniversary, Daddy. Yan. Katulad po na sinabi ko last time, enjoy po natin time natin sa ating family. Yan. Spend po natin yung ating New Year with our family. O, yung mga kamay natin, ha, kompleto-kompleto yan. Huwag niyong bawasan. Mag-iingat po tayo. Okay, ingatan yung mga bata. Huwag kayo kakain ng mga biko. At kayo magpapaputok. Okay? Basta ngayon pong New Year, no, hopefully kasama ninyo ang pamilya ninyo. Kailangan mas closer tayong family. Amen po ba? Mahal po ba natin ating pamilya? Amen. Yan. Mahalin yung pamilya ninyo. Walang katulad yan. Nag-iisa yan, no? So bago po tayo manalangin, hayaan po muna natin na manalangin tayo personally, no? Pasalamatan natin ng Diyos sa ginawa niya sa ating, no, buong taon na 2023. Pasalamatan natin ang Panginoon. Napakadakila ng Diyos. Napakabuti niya. Siya ay tapat. At kung may mga pagsubok man, magpasalamat pa rin tayo. Balik natin yung talagang pagtanghal at pagdakila sa Panginoon. Hindi lang tayo magsiselebrate ng New Year nang wala tayong ginagawang pagpapasalamat at pagbabalik ng karangalan. Sa Kanya dapat lang yun, hindi sa atin. Kaya itaas natin ng Diyos, tayo ay maging bukal sa ating puso't isipan ang pasasalamat sa Kanya. Salamat po, Ama, sa iyo. Salamat, Lord, sa mga biyaya. Salamat sa mga pagsubok. Salamat din, Panginoon, sa kawalan. Salamat, Lord, dahil ang pangangailangan ay natutugunan. Salamat, Lord, kung meron man may karamdaman. At salamat din, Lord, sa mga kagalingan. Salamat din, Lord, kung meron man nakaranas, Lord, na mawalan ng trabaho, malugi ang business. Salamat din, Lord, dahil ang pagpapala, Lord, ay nag-uumapaw. At kung meron man, Panginoon, na nawala ng kapamilya, salamat, Panginoon, sa iyo. At salamat din, Lord, dahil may mga bata, Lord, na isinilang. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa, Panginoon, sa amin. Walang ibang matanghal, walang ibang madakila, walang ibang mapapurihan, kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Kaya, maipakita namin, Panginoon, sa iyo ang puso na merong gratefulness, Panginoon. At ang puso na hopeful. Ang puso na faithful. Kaya bigyan mo, Lord, kami, patuloy, Panginoon, ng kapayapaan sa aming mga puso.
Bigyan mo kami ng pananampalataya na sa darating ng panibagong taon, Lord, ay magsisimula ka, Panginoon, ng maganda. At mga dakilang bagay, Lord, sa aming mga buhay, ay ipaparanas mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa iyo, Ama. Salamat dahil may panibagong taon na kaming haharapin na naandyan ka. At hihigitan mo pa, Panginoon. Lulubusin mo, O Diyos. At tatapusin mo, Panginoon, ang mga sinimulan mo sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa church na ito. Kami, Panginoon, talaga, Lord, ay nag-e-expect sa iyo. Hinahanap ka namin, naglulong po kami sa iyo, Panginoon. At kami ay nananampalataya at nagpapatuloy, Panginoon, sa iyo. Kaya Lord Ama, salamat po na andyan ka. Dakila ka. Makapangyarihan ka. Punong-puno ka ng awa. Punong-puno ka ng pagmamahal. Ang pabor mo, Panginoon, ay nasa amin. Ang iyong paghipo, Panginoon, ay mararanasan namin. Ang iyong pagkalinga, Panginoon, ang pag-aayos, Panginoon, ay mararanasan po namin. Kaya, Panginoon, sa iyo, lahat, Lord, ng pagtanghal at pagdakila ay binabalik namin sa iyong pangalan at sa iyong anak na si Yesu Kristo. Muli, salamat po sa iyo, Ama. Purihin ka. At ang iba pang mga dalangin ng mga kapatid ko, O Diyos, alam mo, Panginoon, kung ano yung mga yun. Ikaw, nawa, Lord, ay sumagot at tumugon ayon sa iyong pag-ibig, ayon sa iyong will, at ayon sa kanilang pananampalataya. Salamat po, Ama, sa iyo. Purihin ka, dakilain ka. At tanggapin natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay na makapangyarihan. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, at ang gabay, patnubay, at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. God bless us po and see you next year. See you next year. Sama-sama nating purihin ang Diyos dahil punong-puno ng pasasalamat ang ating mga puso sa kabutihan ng Diyos. Amen! Gusto ko po makita ang pag-indak, pagsayaw, pagpalakpak ng bawat isa. Let's end this year victoriously!